Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa The Mga Has Interviews, ang mainit na usapin, Public Utility Vehicle Modernization Program. At ngayon, kasama natin ang Chairman of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Walang iba, kundi si Attorney Teofilo Jojo Guadis III. Magandang araw, sir. Magandang araw, Miss Malu, at magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa ating programa. Okay. Tila medyo napupuruhan kayo ngayon siguro ng interview request. Ano po? For background, dapat po niyong malaman, 23, almost 24 years in government service, career service officer, dati pong chairperson din ng Land Transportation Office, at talaga namang tipong tubo sa transport sector. Ano po, Attorney Jojo? Totoo po yun. From the start po, we started our career with the Department of Transportation. And then for 12 years, I was assigned at the Land Transportation Office as Regional Director, eventually to become its Assistant Secretary. And then tayo po ay nilipat ng ating Pangulo dito po sa LTFRB. Okay. Ngayon, puntahan mo natin yung hottest issue of the hour sa isip ng mga tao. Kayo ba'y talagang handa dito sa PUV modernization? 12 days to go at deadline na. Kami po ay handang-handa na po dito sa modernization program. This has been a work in progress since 2017 pa po dapat ito nilunsad. There Mhm. were 6 to 7 postponements. And Mhm. finally po, the government has to step up and say, enough of postponements. Ituloy na po natin itong ating programa because we have to start somewhere else with the modernization program. Okay. Ngayon, ang mga numero hong umiikot parang sa ibang tao medyo fantastic o hindi ka panipaniwala. Ilan po ba yung nag-sign up na doon sa consolidated system, yung kooperatiba? Ang sabi po ninyo 90%. Pero sa kabilang banda, yung mga ruta, yung routes na dapat daw ilinaw wala pa yatang 30%. Pakipaliwanag nga po yung disparity doon sa ganung data. Ganito po yun, Miss Pano. Ang baseline niyan talaga, ang mga na-issue ng prangkisa is about 40,000. That was before the pandemic. After the pandemic, tinignan ho namin ilan po yung nagparehistro sa LTO, which means to say yun yung mga tumatakbo sa daan. Based on our records for the last 2 years, 22,000 po yung nagparehistro. Ibig sabihin, ito yung mga legal, legitimate na tumatakbo po sa ating daan. From that 22,000, tinignan namin ilan ba ang sumama rito sa programa ng gobyerno ng modernization program, specifically the consolidation of the public utility vehicles to different routes, 21,000. Essentially po, we have something only like 600 motor vehicles po na hindi po nakasama sa consolidation. That's why we have a 97% na consolidation rate for Metro Manila. Kung ang pagbabasihan po natin ng datos mismo is yung nagparehistro sa LTO at tumatakbo sa ating kalye for the Okay. last 2 years. Pero Chair, ang sabi ho nila, marami kasing hindi rehistrado. At yung ibang yan, parang ito yung mga single unit driver operators na walang kakayanan sumali dito sa PUV modernization. Ilan po yung hindi rehistrado? Yung mga hindi rehistradong sasakyan po, siguro po ma'am, if you look into the program, kung 22,000 yung nagparehistro sa LTO, yung 20, yung residual niyan, which is about 20,000 plus, ayun Mm. pong hindi nagparehistro. Pero ma'am Malu, isipin mo, pag hindi ka nagparehistro sa LTO, kulorum ka na from the start. You Oo. began now to lose your franchise. Mm. Wala ka ng karapatang tumakbo sa kalye. So, Mhm. ang pinagbabasyan mo talaga ng datos mo guys, hindi yung baseline mo na 40,000, kundi ilan ang nagparehistro at lehitimo na tumatakbo sa mga daan natin. 22,000 lang po. Ang mga routes o yung mga ruta, parang tila dito meron ding alinlangan yung iba magparehistro dahil hindi pa daw malinaw yung trabaho ng ating LGU kapos pa o kaunti ang nakapaghanda. Kung ang pag-uusapan po natin ay sa mga probinsya po,
marami na pong mga local government units ang nagpasa ng kanilang mga resolutions which is the basis of the route planning po. Sa Metro Manila naman po, iba ang konsepto rito. Meron pong think tank na we call it the MUCEP MUSEP program. Sila po ang magpaplano for an integrated route planning program for Metro Manila, which is the second phase of the program. Pag na-consolidate mo na yan, ibig sabihin sa isang rota, meron ka nang ma-determine mo na kung ilan ang jeep na dapat tumakbo, ilan ang pacing niyan, ilan ang dapat tumakbo per hour, I mean per every so many minutes. The next phase now is i-determine mo ngayon ilan ba dapat ang tumatakbong mga jeep sa isang ruta. Tama na ba yung number na nandito sa amin? Kailangan pa bang magdagdag or kailangan mong bawasan to at ilipat sa ibang mga ruta? Yun po ang second phase ng aming programa. Okay. Which will be 2024 o 2025 pa? It started already, ma'am, yung route rationalization program namin. Way Mhm. back 2 years ago, inumpisahan ho namin sa probinsya. Yun ho sa Metro Manila, it's now ongoing po. And we expect to finish this by the end of this year po. Chairman, ang sabi nila, okay, so ang pinag-uusapan ninyo yung 97% na rehistrado yung nasa LTO, ano po, na may prangkisang kinuha. Pero ilan ho ba ang total na drivers at operators? Sa ibang pag-aaral, ang sabi mga 700,000 yan across the Philippines. Pero 3% lang ng total vehicles, motor vehicles o registered vehicles sa Pilipinas na 12.5 million. Ibig sabihin, baka yung prangkisa nyo doesn't represent the total number of affected drivers and operators? Hindi po ako sasangayon dyan, Miss Balu. Kasi Mhm. for every franchise po, it is owned by a single operator or in many instances, isang operator, 10 ang hawak ng mga jeepney na may iisang prangkisa po yan. So Mhm. it varies po per operator po yan. May isang operator, in many instances, single operator, single jeep. Okay. Marami sa pang probinsya po, may isang operator, 10 ang jeep, 15 po ang jeep niyan. So there is really no distinction ho, Miss Malu. Okay. Pero tingnan ho natin yung parang socio-economic profile ano ng ating jeepney at drivers at operators. Ang sabi nila, marami diyan yung iisa lang na piraso ng jeep ang kanyang puhunan o yung kanyang trabaho. Gaano kalaki po yon as a percentage of total drivers and operators? Baka kasi ito yung umiiring ng konti pang konsiderasyon sa inyo. Sa ngayon po, wala po akong datos dito sa aking mesa. But we have the data sa LTFRB. And tama ka ho, Miss Malu. Marami ho tayong mga ganyan, single operator, single jeep. At yan ho ang ating gustong i-cure ngayon dito po sa ating modernization program. There is a need for the jeepney to join together either as a cooperative or as a corporation po para mas efficient po yung pagpapatakbo. Case Oh, in point po, Miss Malu. all right. Yung isang jeep magpapatakbo, nakikipag-unahan sa ibang jeep because gusto nilang makuha yung boundary nila kaagad. If is Mm. if is if this were a cooperative of 15, sweldohan si driver other than the social benefits of PhilHealth and SSS, may sweldo po yan. And ang dispatching niyan is every 5 or 10 minutes po. So, ibig sabihin, hindi kailangan makipag-unahan si driver. And then, isa pang instance, Miss Malu, pag si driver naka-boundary na, uuwi na yan. Ang boundary po dito, sabi nila kasi yung motorized or yung modern jeepney, ano po, ang kailangan daw nila para pondohan yung uutangin na ang estimate po ngayon 2.5 million pesos bawat modern jeep. Ang kailangan daw po nilang kitain sa isang araw ay abot ng 6,000 hanggang 7,000. Ibig sabihin, mga 200 pirasong pasahero bawat jeep para sila ay makapag-support ng kanilang nautang. Tama po ba yun? May ganun ba kayong estimate ng socio-economic impact sa buhay ng individual na driver? Totoo po yun, Miss Malu, yung mga studying ganyan. But there are some modifications to that. Mahal yung jeep at 2.4 million. Yes, so you need to have more.
Pero let's start from the basic. May mga jeepney ngayon na 1.2 million. In fact, a local manufacturer has offered 980,000 for a jeepney. Idagdag mo pa riyan yung equity subsidy na ibibigay ng government. Tulong nila, which is 230,000. If that were a 1.2 million na jeep, less 230,000, maliit na lang po yung babayaran nilang amortization per month, and that is 7 years at an interest rate of 5 to 6% given by the government financing institutions. So that would translate to something like 17,000 a month. Kayang-kaya na po yan. Number two is Malu. In a cooperative system, yung driver is 8 hours lang. After that, uuwi na yan. May second batch yan. So, ibig sabihin, continuous yung sasakyan, yung kinikita noon, marami. And then, kung konti lang yung talagang jeepney, marami yung pasaherong sumasakay, which is translated into more profits for the cooperative. Actually, parang maganda naman po yung plano. Ano po, bagka makukumbinsi ka. Yung nga lang, parang sakit sa bulsa ang iniisip ng ating mga driver at operator. Ano po, kasi tila, una, meron silang kasanayan na sila ang bossing o sariling may hawak ng oras nila. Hindi sila empleyado. At kung empleyado sila, ano ho yung standard ba nito? Minimum wage? 610 pesos about a day sa Metro Manila, mas mababa sa ibang region. Ibig sabihin, hindi aabot ng 17,000 yung pambayad, mga 14,500 lang. So it doesn't add up to yung sinasabi natin na the projections are so good and so rosy. It adds up po, Miss Malo. Imagine po, ang sinasabi ninyo, yung kita lang ng isang driver for the Correct. first 8 hours. Kung yung jeep is tumatakbo ng 16 hours, so you multiply that by 2. Pangalawa po, Miss Malo, because na-reduce po yung number of jeepneys on the road because they have been consolidated. Mas marami hong pasaherong sasakay ngayon, translated into more profits. Number three, since that is a cooperative, there is a pooling of resources. Remember, Miss Malu, ang may-ari ng cooperative, yung mga operators din, sila-sila rin. So pag may mga kailangan bilihin, there is strength in numbers. Nakaka-discount sila sa gasolina, Mm. nakaka-discount sila sa mga spare parts. If you put all of this up together, Miss Malu, mas malaki po ang kikitain nila. In fact, we already have success stories of cooperatives with 80 or 90 more jeepneys na tumatakbo, and they have been able to generate a lot of income for their drivers. Ngayon, ang isa ho nilang sinisilip din, sabi ni Dr. Mendoza, paano ka naman papautangin ng Land Bank at ng Development Bank of the Philippines kung wala kang credit history? Bawat koopo, sabi ninyo, minimum of 15 units ng modern jeepney. Sa 2 million na lang natin ilagay, that's about 30 million pesos. Walang credit history. Yung atin pong koop, ano po? At kung daw malustay o hindi mabayaran yung utang, ang mananagot, ang mga bankero natin, yung mga managers na nagpaluwal ng utang. Paano ho yun susuportahan? At all the jeepneys that you want to ply the routes na modern, ilang bilyon ho ba yung kailangang financing sa Land Bank at DBP? At paano kung merong bad loans na mangyari? Isa-isahin po natin yung mga tanong po ninyo, Miss Malu. Okay. Ilan? Number one po, ang tinatanong natin is paano nila makakayanan yung pagbabayad ng utang. Correct. Mm-hmm. Unang-una po ang umuutang hindi po si Mamang Chuper, hindi po si Mamang Operator, yung cooperative, which is an amalgamation of different operators. Okay. Number two po, ang collateral po nila mismo is yung jeepney na kanilang gagamitin. On top of that, the government is giving them a head start of an equity subsidy of 230,000. And based on our study on a cost-benefit analysis po, pag kayo lang po ang bumabiyahe sa rutang yan, sigurado naman pong kayo ay kikita. Maliban na lang po kung yung perang yan igamitin ninyo sa ibang paraan. So there is an assurance really of an ROI within the next 5 years, Miss Manu. So yung pong sinasabi nila na hindi kakayanin ng driver, yes, I agree with you.
Pero kooperatiba po to ang nagpapatakbo. And there is always a continuing guidance from the LTFRB. And we have a government agency that oversees them. It's the Office of the Transport Cooperative. Na pag nagka-problema sa isang kooperatiba, the government steps in, sinisigurado po nila na maganda po ang pamamalakad because the government cannot afford to fail in this project because this is one of the fundamental projects of the new administration. Pag-usapan po natin yung ilan pa ho talagang total modern jeepney ang kailangan natin na marehistro dito sa mga kooperatiba. At paano yung parang financing cost? I'm sure pinag-aralan ninyo, may tinasabi kayong return on investment. Pero magkano ho yung investment? Yung equity na bibigay ng gobyerno at yung papautangin ng mga cooperative ng Land Bank at DBP. Para lang humalinaw kasi parang people are still confused about yung simpleng hinaing lang ng mga driver at operator but the program is so massive. Ano po? Ano ho yung financing burden nito? Magkano ba kailangan at ilang unit ang inyong kailangan makitang lumalarga sa kalsada? Noong una po nilarga to during the last administration, ang minimum requirement noon is 15 units. In my watch po, binabaan ko yan ng at least 10 units Okay. na kailangan mo. In areas po sa mga probinsya natin na hindi naman kakayanin ng 10 jeepney ang isang ruta, it can go down to as low as 5 units po. So Okay. there is really no clear-cut rule on that. So yan po yung pag-usapan natin doon sa units. Ngayon, yung pangalawang tanong po ninyo, paano po magbabayad dito? Yun po income generated by them. And meron naman pong pag-aaral din dito, hindi lang po ang ng LTFRB, pero ng bangko po mismo bago pahiramin ang mga ito kung itong rutang ito ay beneficial or not. Especially po mismo there is a route rationalization plan. That route rationalization plan evaluates the profitability of the route. Ang Alright. bangko rin po, hindi rin maglalabas ng pera yan, I assure you, kung makikita nilang malulugi ka nga sa ruta mong yan. And the route rationalization plan made by the government becomes the bedrock now on the basis ngayon ng pagpapahiram po ng pera sa mga kooperatiba. Ngayon, ang sabi ho nila na isa ding concern meron kayang makukuhang e-jeepney. Of course, marami kayong suppliers. Pero ilan ho bang libong e-jeepney ang kailangan pa ninyo at meron bang supply problem? Baka naman hindi magkatotoo yung pangarap nila na bumili o kumuha ng e-jeep dahil walang supply. Number one po, Miss Palu, we have 5 companies now that are supplying Okay. electric jeepney in the Philippines. One of them is the group of former Congressman Dan Titinga. Number two, Miss Malu, I think there will be supply, but remember, Miss Malu, yung fleet modernization does not start now. It starts 27 to 30 months from the time na ma-approve ang inyong yung consolidation po. So we see the modernization 3 or 4 years from now pa. So within that time, there is ample time for the 58 manufacturers na nagpa-accredit sa DTI to produce the number of jeeps needed. At saka isa pa po, Miss Malu, hindi naman sabay-sabay po ang pagbili ng jeep. So Mhm. long as you are roadworthy based on the standards of LTO, Mhm. papayagan pa ho namin kayong tumakbo. Yun lang po muna ngayon ang pamantayan namin. If you are roadworthy, pasado ka sa LTO, papayagan ka pa namin tumakbo. Fleet modernization is the last phase and that will come 3 or 4 years from now po. By then, handang-handa na po yung mga 58 manufacturers plus 4 electric jeep manufacturers to assess the demand. Ibig sabihin nito, kasi sabi nila yung Euro 4, ano po, yun hong regulated na parang dapat tipo ng gagamitin, ano po, nitong ating mga Egypt. Palso na daw. Sa Europa daw Euro 5, Euro 6 na ho. Baka naman pagdating ng 3 or 4 years from now, luma na o wala na sa uso yung Euro 4. Ah, may punto po kayo dyan, Miss Malu. Pero remember, this is the minimum requirement para hindi ho magbuga ng maitim na usok yung ating mga jeep. This is in compliance with the Clean Air Act and with our commitment with the United Nations to reduce the pollution in the country. So, yun hong Euro 4 may not be the best, but it is the most that we can do right now
to reduce the pollution emission. Yun lang po ang habol namin for the Euro 4. It's ideal po, mas maganda if they can come up with a Euro 5 yung mga operators or Euro 6. Pero that would entail additional cost. Sabi na naman nila magastos. So we settle down for the most basic. Euro 4 muna tayo. Yun hong mga sasakyang ito, ang mga parte at gadget at equipment daw na kailangan ay imported. Baka wala naman tayong parang service delivery mechanics na kayang ayusin o suppliers ng mga kakailanganin na parte kung sakaling may sira. Ano ho masasabi nyo doon? Dahil imported daw ang mga parte at equipment at gadget nitong mga vehicle na to. Miss Malu, of the 4,819 na existing modern jeepney, 64.2% of them are locally assembled and manufactured, which assures us then of continuous supply. Of course, there would be some fly-by-night manufacturers na after now, baka pwede maglaho na. But there are still current supplies yung mga parts naman na yan ay generic that can be available in the market. Okay, okay. Ano ho yung lifespan nitong mga Egypt? Minimum to maximum. Kasi isa din yun sa parang concern nitong ating mga drivers. Ano po, kung 7 taon, bubunuin yung utang sa bangko ng kooperatiba, eh baka naman daw 5 taon lang ang buhay nitong mga Egypt na to at after year 6 at year 7, eh wala na silang asset. Miss Malu, base na rin po sa pakikipag-usap namin sa mga manufacturers ng Egypt. One of them is of course the former Congressman Dan Titinga. Ang lifespan nito is tumatagal po to ng 10 years according to the studies made. Of course, we have to validate that. But for now, we have studies given to us, and it says their lifespan is 10 years, and these are easy to maintain. At saka, Miss Malu, you don't look only into the lifespan, you look into the profitability. Walang gasolina yan. Kaya ang kita niyan, mas malaki sa kita ng mga regular na jeepney. Mhm. So, in a shorter period of time, bawi mo na kaagad yung iyong puhunan dahil wala kang binabayarang gasolina. Okay. Ibig sabihin walang excise tax, ho? Ganun ho ba yun? I wouldn't know about the excise tax but more on the gasoline po. Dahil sa ngayon po pataas ng pataas yung presyo ng gasolina. Correct. And that's the biggest cost po ngayon next to the spare parts. If you will address this and then constant po yung cost sa pagpapatakbo yung enerhiya which this time is electricity, ibig sabihin mababa lang ang cost mo for your jeepney. Bawi mo agad din yung iyong puhunan. Okay. Ngayon, ang pangambaho ng mga commuters o yung mananakay natin, parang tila hindi na pag-uusapan. Yung sinasabi nilang ratio, Egypt, driver-operator cooperative, at mga mananakay. Meron ho ba kayong pag-aaral doon na ilang jeepney ang kailangan ng ilang ride pasahero sa bawat ruta? Kasi mukhang doon ho yung pangamba ng gagaling na baka taasan ang pamasahe. Una pong sasagutin ko riyan is yung taasan po yung pamasahe dahil yan po ang palagi nilang binabato sa amin na baka raw pag nag-modernize, tataas ang pamasahe. Hindi po. Remember, there has been modernized jeepneys since 2018. At the time, 12 pesos po yung pamasahe. Ngayon, it's about 14 pesos po ang pamasahe or 15. So within the span of 6 years, if you look by historical data, 3 piso lang po ang tinaas. Number two, bago po kayo magtaas ng pamasahe, dadaan po yan sa LTO at sa pag-aaral ng NEDA. So hindi ito free enterprise na pag gusto mo magtaas, pwede ka magtaas kagad. Regulated po yan. So wala pong katotohanan na tataas po yung pamasahin nila for so much because based on the data itself, 6 years ago, 3 piso lang po ang tinaas. Eh yun hong estimate ninyo, ilang Egypt ang kailangan ng mga mananakay sa bawat route, bawat ruta. Kasi parang tila yun ho ang hindi malinaw ngayon, ano? May problema tayo sa route rationalization sa ibang lugar. Hindi pa tapos. Ano po, yung ating mga LGU. May problema tayo na hindi natin alam. Ika nga ni Dr. Mendoza, blindsided tayo. Yung ratio ng passengers vis-a-vis Egypt or jeepney na kailangan nila sa bawat ruta. Meron ho ba kayong ganong pag-aaral? May pag-aaral po na ginagawa ngayon ang DOTR as of that.
Mm. Hindi lang ho ako Hindi ko lang po alam kung tapos na po yung pag-aaral nila, but we base now on the existing number of passengers per route po. May mga pinapadala ko kami, for example, to a certain route na mga tao po namin. Binibilang po kung ilan po yung sumasakay. Although that is limited only for now sa Metro Manila, sa isang ruta. And then we determine the number of jeepneys na dumadaan po dyan. So we Okay. compute and we determine. And based on our study, there seem to be more motor vehicles, yung passenger jeepneys than the consumer. Napapansin mo Miss Malo, maraming instance yung jeepney hindi naman puno talaga, Mm. except during rush hours. So Correct. what we now seek to address is that even during the times na hindi rush hours, puno yung jeep para marami rin yung kitain ng mga operators natin. So we have this passenger jeepney ratio na ginagawa po to ensure profitability. Okay. Pero yun yung hindi rush hour, hindi yata indicator yon ng demand na kailangan ano po for Egypt. Ibig sabihin, talagang pagka rush hour, peak load, ano po, yung ating mga jeepney. Pagka hindi po rush hour, syempre lower ang volume of passengers. So Totoo hindi po ito yun. issue ng profitability but yung ability to serve yung volume ng peak hour. On that, Miss Malu, we have, for now, we have ample passing public utility vehicles to serve the riding public. And Miss Malu, let us not discount also the fact that we have UV, we Correct. also have tricycle, and in Metro Manila, we have trains to Okay. service them. Kaya po, hindi ho kami nangangamba, nakakapusin po tayo ng sasakyan after February 1. Okay. Ang inyo pong sinasabi parang tutukan natin ito dahil malaking programa. Pero meron din hong ang obserbasyon is mas marami pang malaking problema sa transport sector. Kabilang na po halimbawa yung mga private vehicles natin. Ano po, na hindi naman kasali pa ngayon na natututukan sa modernization, pero malaki ang volume nila kumpara sa mga jeepney. Yung mga tricycles at pedicabs na local government unit ang nagre-rehistro, hindi LTO. Yung atin pong mga motorcycle na again, hindi po kayo, kundi yung LGUs natin. So meron po parang disjoint ba o dissonance sa issue ng transport sector regulation. At sa totoo lang, mga kalsada natin maliliit para sa volume ng mga sasakyan na over the years lalo pang dumarami. Ano ho tingin nyo doon? Marami pang issue, hindi lang naman itong modernization. Pero bakit parang napupuruhan yung jeepney drivers and operators muna, samantalang ibang problema, hindi pa natututukan? Naku, Miss Malu, you have a point on that. Mm, The road sector industry has a lot of problems to address. And correct? tama po kayo but somewhere we have to start somewhere else. For the public transport, hindi lang naman po jeepney to it. The modernization program includes the utility vehicles po, yung mga puting nakikita niyo. Buses are also included in the utility in the modernization program of the government. That's why they have fleet management. Ang natututukan lang sa media is the jeep. Bakit? Dahil marami po sila and then they are the most affected in terms of numbers. Unlike yung mga UV they operate by fleet. Buses, they operate by fleet. Taxi, they operate by fleet. Jeepneys are mostly single operator system po. So ito po yung maingay ngayon at ito po nga yung tinututukan namin para maisaayos po yung sistema. Yes, we do have a lot of problems, but we have to start one step at a time. For us at LTFRB na ang mandato po namin is ayusin po yung public transport system. We now focus then on the modernization. Yung Mm, mga ibang problema, tama po kayo Miss Manu. Maraming tricycle, but that is the LGU. We can only do so much as guide the LGU. Maraming mga motorsiklo sa daan. That is an LTO concern po. I guess we can also only advise the LTO to perhaps look into this study. But okay. in my part sa LTFRB, we will do everything to make the consumer the ultimate beneficiary of this transport modernization program
to have a safe and comfortable riding experience. Attorney Guadis, matagal na po kayo no sa LTO, LTFRB. Nabanggit nyo kanina yung formally nalunsad yung programa ng PUV Modernization 2017. Ano po? Nagkaroon ng kalatas na ito na, game na tayo. Pero maraming postponement. Ang sabi nila, sa 7 taong nakalipas, parang talagang kapos ang implementasyon at ang paghahanda na nangyari sa LTFRB. Bakit ho ba nagkaroon ng postponement? Ano ho ba yung naging issue? Panahon nito ng Pangulong Duterte at ngayon tumawid na sa panahon ni Pangulong BBM. Hindi ho ba ang may kasalanan dito sa kulang sa paghahanda o medyo naantala ang paghahanda? Gobyerno rin. Let's look at it from one perspective. Nung ito inilunsad noong 2017, it was a work in progress. Kaso na timingan to ng pandemic. So yung programa ay talagang naantala dahil naging iba ang focus ng ating bansa at ng gobyerno. Pagkatapos ng pandemya, pagpasok po natin dito, ay muli natin tinutukan itong modernization program. In my time, I postponed it for 6 months. But sa amin pong pag-aaral, for the program to take off, we have to start somewhere else, Miss Malu. And this is the consolidation. This is the first step towards the modernization. If we do not do this, Miss Malu, may iwanan na tayo. If you compare us with the other Asian countries, medyo nahukuli na po tayo. So we need to pump up and push forward po. And finally, Miss Malu, yung mga hindi naman nagkapag-consolidate, we are offering them other programs po. At tinignan po namin ano, sa LTFRB site, naglista kayo 10 components ng PUV Modernization Program. At tila, ito hong consolidation is one of the 10th lower down the list. Ano po? Ang talagang una ninyong sinabi regulatory reform. Ano ho ang status nito? Kasi sabi nila, dapat motor vehicle inspection muna ang inuna ninyo. Yung ilan ba talaga yung jeepney na talagang dapat ipahinga na? Ilan yung mga jeepney na pwedeng i-refurbish o paayusin? Ano po, kung mag-Euro 4 adoption yung makina, etc. Anong status ng regulatory reform? Saan may gaps? Unang-una po yung regulatory reform na sinasabi ninyo ay ginawa na po namin. It's a continuing study by several think tank groups. Yun pong pagsasaayos naman ng mga jeepney, I think that is the LTO component po yun. They inspect a motor vehicle on the PMVIC nila. And if these are roadworthy, they are allowed to be registered. Pag hindi na ho roadworthy, hindi na ho pinapayagan. For the part of LTO, meron naman po kaming sinasabing reform in a sense na if the vehicle has reached a maximum lifespan age of 12 or 15 years, hindi na po namin pinapayagan na bumiyahe ang mga ito. Ang problema ho, nagbibigay ng prangkisa ang LTO, ano po, sa mga nag-a-apply. At ang sabi nila, dahil dito sa PUV Modernization Program, yung mga meron pang valid o valid pa na prangkisa, kumbaga, erase na yan. Dahil sabi nyo nga, yung mga nag-apply, ang talagang tututukan ninyo dito sa modernization program. Paano ho yung meron pang existing na franchise? Hindi ho ba medyo parang kawawa naman o hindi patas yung pagkansela at magiging kolorum na sila bigla? A franchise is a contract between yung operator at saka ng estado. Correct. Part of the contract is for you to comply with existing rules na nilalabas ng estado. One of them is compliance with the terms and conditions of the LTFRB, which is one, to modernize your jeep. Or, I mean, initially, to consolidate into group. Hindi ka naman namin sinasabing bumili ka na ng sasakyan. Ang sabi lang namin, bumuo kayo ng grupo as part of the modernization. Then comes route rationalization. Then comes fleet management and the fleet modernization, which is the last. So, hindi po sa yung sinasabi nilang hindi ho patas, hindi po ako sang-ayon because when you entered into a contract with the state at binigyan ka ng prangkisa, part ho ng contract na yan is to comply with existing rules. And part of the rules is to obey all regulations issued by the LTFRB. Hindi ho kayo sumunod, so malamang po, hindi ho kayo mabibigyan or masususpindi po ang inyong prangkisa.
Alright. Number two component, route rationalization. Tiningnan po namin yung website mismo ng LTFRB. Ano po? At malinaw, as of December 31, 2023, meron kayong listahan. Routes with consolidated entities, routes without consolidated entities. Umaabot po dun sa mga may consolidated entities, 60% ang highest mark. 2 linggo lumipas. Paano ho nyo masasabi na nakaka 90% na kayo? At dun sa mga without consolidated, malalaking ruta ho yung affected. Yung tipong mga Blumentritt to Baclaran o kunyari Cubao to Fairview. Yun ho yung mga wala pang consolidation na below 60% or even lower than 50%. So sa inyo po galing tong datos na to? So po yun mismo, no? May mga areas po kami na tama ang consolidation rate maybe below Tama. 60%. But Correct. we factor in that also other modes of public vehicles that are applying the area. Ano yung mga yon? Bus, train, UV vehicles po na nagsaservice po na when we made the study, nakita po naman namin na yung mga ibang modes of public transportation can take over in areas na meron po mga gap between consolidation at saka yung unconsolidated jeepney. But Miss Manu, as of December 31, 97% po ang consolidated sa amin. Ibig sabihin, we have more than enough public utility jeeps to go around Metro Manila, not to mention yung iba-iba pang klase ng pampublikong sasakyan na tumatakbo na po sa ngayon. All right. Attorney Guadis, that makes sense kung parang titingnan mo yung mix and match ano po ng ibang mode of transport ano po. Pero sabi nga ninyo wala pa kayong datos kung ano yung passenger volume bawat route. So how will that be a meaningful or relevant data? Kung 97% man yan, hindi lang yan jeepney ang pinag-uusapan ninyo but yung modernization program jeepney ang ating tinututukan. Pag sinama natin yung mga TNBS, yung train, yung LRT, parang hindi naman yata fair sabihing 97% kasi wala nga kayong ideya ilan yung pasahero bawat ruta. For the number of passengers, katulad ng pagkakasabi ko sa inyo kanina, Miss Manu, we have field workers who Correct. goes to the different routes na Mm. nandun na humaghapon nagbibilang ng mga pasahero na Mm. sumasakay sa bawat major route po. And we have that study. It's with the DOTR po. I may not have it in my desk right now, but we have an existing study which I can provide to you at a later time ho. Meron po kaming ganung mga pag-aaral kasi po hindi kami basta-basta pwedeng mag-approve ng ruta kung nakikita namin na sobra-sobra na yung mga jeep in that area. Reason, malulugi yung mga operator. So we Okay. always keep that data ho with us, even Alright. before the modernization. Ngayon sa route rationalization din, meron kayong nilalagay na interregional, interprovincial o yung mga single route, ano po, central office or by regions of the country. Ang nakalagay yung nag-buy-in ng mga LGUs sa inyo pong datos, parang 155 pa lang, ano po, karamihan mga munisipyo sa probinsya at ang pinaka-proof of life nila, merong memo na naipasa yung sanggunian. So, ibig sabihin, we're talking about 41,000 plus local government units across the country, barangay, syudad, munisipyo. Abay, naunahan pa kayo ng pirma, na magpapirma sa mga, hindi, binibiro ko lang, pero parang ang problema, kakaunti yung LGU na sa inyong sariling report, na may buy-in at nakapaghanda na ng local transport rationalization plan. Ms. Malu, on that aspect, there are two data that I would like to share with you. Number one, there are about 1,600 na po na nag-submit. Kaya lang, hindi pa po namin totally na-validate. Kasi yung mga datos na binibigay sa amin, we validate it, we guide them, and they pass the Sangguniang Resolution. So, yun po should also be factored. Number two, Ms. Malu, may mga fifth class, sixth class municipalities na talagang hindi na kailangan ng route rationalization. Dahil yan yung mga ruta mismo na ang bumabiyahe lang ay tricycle, isa o dalawang jeep. Marami po yan mismo. So while it is true that the number seems to be big, hindi naman lahat po niyan kailangan ng route rationalization. Because if you go to the far-flung areas,
na ang bumabiyahe lang ay isa o dalawang jeep at ilang tricycle lang, hindi na po talaga kailangan ang route rationalization plan. Marami po yan, Miss Malu, especially in Visayas and Mindanao. Alright. Baka kailangan ho para kumalma din ng mga tao eh, ganun hong detalye, ano po, yung magiging mahalaga. Kasi ngayon parang tipong every all, kailangan mag-Egypt na tayo. Next yung component, fleet modernization. So nabanggit ninyo kanina, eh, dun sa mga prangkisang registered, 22,000, ano po, tila go na itong modernization program. But you're talking about largely Metro Manila and the big cities. Yun hubang sa provinces, eh meron kayong datos kung ano yung rate of uh, support or participation ng ating mga jeepney drivers and operators. 97% seems like fantastic. It is the number in Metro Manila. These are hard numbers. For Metro the, Manila. for the provinces, so we have areas from ranging from 60 to 80% to Region 12 which has 100% po. Iba-iba po ang datos niyan per region. Yung mga rate of consolidation po nila. And yun po ang mga datos namin sa ngayon. And sa pananaw po naman namin, we're starting from there again. So tuloy-tuloy po ang pag-usap ng aming modernization program. Kasi po, we have reached the hallmark of 76% for the entire Philippines. And ang ideal rate lang is 70%. Yung 30% na posibleng in-anticipate namin noon na hindi mag-consolidate, yung mga ruta noon can now be addressed by other modes of public transportation. Sa fleet modernization, we talk about also yung patterns of life. Ano po? Patterns of doing business. Sa mga probinsya na yung jeepney natin na king of the road, eh talagang okay, hindi lang pang pasahero, pwede ring maglaga o magkarga ng buko, bigas, gulay, at mga pasaherong nasa tuktok. Ano po? Yung parang habal-habal setup. Eh paano ho yun? Yung e-jeep, hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng mag-load ng buko, gulay o bigas. Is Malu, for every region po, may iba-iba pong klase ng sasakyan ang inaalaw namin. Clear case example po, Baguio. Pataas po yung area yan. May mga klase lang ng mga makina na pwede dyan. Sinasabi po ninyo yung mga naglalaga. Tama po kayo. Yung mga areas na yan po, so long as the public transport po conforms with Philippine national standards, hindi naman kailangan maging aircon yan. Pwede pa rin po sila magdala ng manok, pwede pa rin po silang magdala ng mga iba-ibang gamit nila like what they do in the province po. So, I do not see the need po kung bakit kailangan magkaroon ng problema pag modernized jeep po yan. And Miss Palu, it doesn't have to be an e-jeep. So long as it conforms with the Philippine national standards, pasok po yung sasakyan ninyo. E-jeep is just one of the many types of modernized vehicles that is allowed. Okay, all right. Ngayon, next component to industry consolidation na ngayon po eh nagtutuloy-tuloy ano, na mukhang mabilisan naman na nagagawa. Pero yung industry consolidation na yun, parang ang hindi malinaw eh timetable. You talked earlier about 3, 4 na taon pa naman ito na talagang dadaloy. May timetable ho ba kayong malinaw na target ninyo ilan sa ngayong taon? Sa 2024, sa 2025? Kasi parang hindi malinaw yan sa mga drivers at operators kaya yata may sense of concern na baka sila eh biglang lahat out of the picture. May phasing out po yan naman. Number one po, Miss Malu, let's just focus on jeepneys kasi yung mga PUV, ang batas po rin is 13 years, dapat magpalit ka na. Sa mga jeepneys, there is no clear-cut rule on that. Ang basehan ho namin is always sa roadworthiness. It will come to a point, Miss Malu, na yung sasakyan mo will no longer be roadworthy based on Philippine national, or based on LTO rules. And on that, hindi mo na ma-re-register yung sasakyan mo. So you are now obliged now to come up with a jeep that is acceptable to the Philippine national standards. And when you say Philippine national standards, Miss Manu, hindi yan e-jeep, hindi yan air-conditioned jeep. It is Modernized, 4. modernized jeep po yan.
Ngayon, ang next component, financing, yung PUV modernization. At tunay naman na yung Land Bank at Development Bank of the Philippines handa na suportahan yung programa. Pero sa panig ng mga drivers, sabi nila, pag pumasok ka sa kooperatiba, merong equity contribution. Na doon pa lang sakit sa bulsa na para sa kanila. Pangalawa, yung sabi nila, kung sino may pondo, we're talking about people with big money. May na-mention kayo kaninang congressman na parang talagang magmomonopolyo o talagang aako ng karamihan ng mga cooperative. Yun ho ba yung nangyayari ngayon? Ibig sabihin, kung sino yung may pera, siya yung mananalo sa pagbubuo ng mga co-op at pagkuha ng mga route. Miss Malo, ang tanong niyo kanina is yung concern ng mga drivers. Correct. Miss Yung Malo, equity. ang Mm. mga bumubuo ng mga kooperatiba ay operators. Mhm. Yung mga drivers, remember, even under the current setup, ay naka-employo lang sa operator. Mhm. So, in most instances po, yung mga operator who are members of this cooperative, kahit pa paano may mga pera yan. Mhm. And the equity subsidy, sumasagot na po yan sa down payment nila. So, I think po, wala ho ako nakikitang concern because you address the issue to the drivers who are not real financial experts on this or who are not financing the day-to-day operations. Remember, Miss Malu, sa bawat jeep may operator yan, may driver yan. Si operator po ang nagsasabing, sasama kami sa kooperatiba because it is financially viable po. So, sila yung nagsasabi na pwede. And the bank agrees with, validates this by making a feasibility study. Pag nakikita naman ng bangko na pwede, go ng programa. Pero may driver din ho na driver operator. Ito yung sinasabi natin na single unit. Ano po? Mukhang yun yung mga ilang iiyak ng konti dito na walang kakayanan at marami sa kanila is senior citizens. At yun talaga yung naging kabuhayan na from decades ago. Sa mga single operators naman po, we have this program po, number one, they Mm. can join the existing cooperative. And Mhm. if there is number, there is strength, nakakahiram po yan sa bangko. And I will also address yung isang sinabi mo, mga senior citizens na alam mo, Miss Malo, base ko sa aming pag-aaral, one of the reasons kaya maraming hindi na rin sumama sa consolidation or sa modernization is number one, old age ng driver. Number two is probably ideological difference, but it's more on the old age. They opted out and they decided to avail of the social services offered by the government. Ano yon? Libreng edukasyon sa TESDA, libreng trabaho sa DOLE, and so they find other employment on other revenue generating schemes. They try to employ themselves base na rin po sa training na binigay ng TESDA at base na rin po sa endorsement ng DOLE. All right. You talked about actually yung test training ano po ng DOLE at TESDA. Kasama yan sa component ninyo no, ng program, yung stakeholder support mechanism. Ilan na po ang nag-training sa TESDA? Kasi yung mga ganitong datos magiging mahalaga para people will appreciate, di ba, the fullness of the program. Kasi ngayon ho, pag hindi mo binasa naman yung mga nakalagay sa LTFRB website, hindi mo maintindihan yung marami palang components, 10 pala lahat yan. Ilan na ho na-train ng TESDA at DOLE at ilan yung nag-opt out ng sistema? We have the numbers po that were trained by the TESDA. Sa social support component, there are 6,708 beneficiaries from 2021 to 2023, 201 million worth of livelihood assistance packages, and there are 3,166 additional targeted beneficiaries for 2024. Ito po yung current program namin sa ngayon. We have the study, we have the numbers po. Okay. Ano pong livelihood training ang binigay sa kanila? Marami po riyan. From carpentry, yung iba nasa bakery po, magugulat na lang po kayo. Iba-iba hong mga programa ng TESDA that are available. Yung iba po, pag-aayos ng mga sasakyan. Ang pinasok because it's in line with their job previously as drivers. And they find employment in different companies or they are given yun hong puhunan ng gobyerno to start their business.
This is in line with the self-sufficiency program naman po ng government. Okay, yung huli po yung component, ano, yung communications. Sabi ninyo, paliwanag kung ano ba tong programang ito. But people started hearing it on and on, day by day. Nito lamang nakalipas ng ilang buwan kasi nag-ingay yung mga jeepney drivers and operators. Ano ho nangyari? Ba't parang walang communication plan o sapat na impormasyon at edukasyon na nagawa ang LTFRB mula 2017? Ibawas na natin yung pandemic years. Ano po? So 2019 to 21, posibleng walang ganap. Pero yung bago ho mag 2019, 2020, ano ho nangyari? Parang kapos kayo sa pagpapaliwanag. Miss Malu, from the time I took over last December of 2022, we have 98 consultations on different regional basis po. Tinatawagan po namin yung mga operators, we consult with them, we tell them the program, tinatanong naman namin kung ano yung mga inputs nila para sa paggagawa po namin ng policies. And these are all documented po. May mga pictures po kami. During the time ho na yung patapos na po, papalapit na pong deadline, that is the time ho, may mga nag-ingay po dyan. And these are the groups who refuse really to consolidate despite all our convincing, I mean, the types of convincing that I did to them, talagang ayaw po mag-consolidate for one reason or another. Hindi po kami nagkulang sa aming konsultasyon because we did it by region. Ang mga consultation namin, we called the affected operators. Of course, maraming oppositors din po. And we try to address these issues through the social component of the government. Okay. Pero kanina may parang nabanggit kayo ano po na parang ideological yata yung batayan ng resistance. Kahit hanggang ngayon ay may kilos protesta ano po yung ating mga ilang jeepney drivers associations. Ano ibig sabihin nyo yon? Ideological dahil parang sila yung mga kakaibang isipan o militante? Ano ho yun? Kasi kabuhayan po ang parang pangunahing isyung tampo. Miss Malu, hindi ho naman po niyo sa ideological, hindi naman po ay yung ang sinasabi ko po, yung pananaw po nila na ang feeling nila po, ang nararapat o nababagay lang sa kanila is yung mga single operator, single jeepney po. They resist the idea of a multi-operator cooperative system ho. And that is where the difference in their uh, point of view comes in. Sa mga ganun pong paraan, no matter how hard we try to convince, talagang ayaw po nila. And we respect their belief. And to these people, we offer the social component of the government. And much to my delight po, marami naman po nagsabing, okay, we'll try bakery, we'll try auto mechanic, we'll try other forms of endeavor. All Yun po right. yung sinasabi kong differences po sa Okay. pananaw ng mga tao. Ngayon, pasintabi po, no, Attorney Guadis, noong Oktubre, yung isang executive assistant ninyo, merong biglang binitawang salita, inaakusahan na may corruption daw itong programang ito, na humihingi daw ng 5 billion pesos para makakuha ng mga practice, mga permit, ano po, yung cooperative for registration. At nasabit yung pangalan ninyo, nasuspendi kayo, pero nitong Disyembre, naibalik naman kayo sa pwesto. Ano ho ba talaga ang totoong sitwasyon doon? Dahil may NBI investigation pa yata na pending. Totoo po yun, Miss Malu. Meron po akong isang dating executive assistant na nung nakita kong tila hindi na po sang-ayon sa polisiya ng gobyerno yung kanyang ginagawa ay minabuti ko pong alisin. Sa Mm. galit po sa akin, gumawa po siya ng mga aligasyon na sinasabi niyang may corruption sa sistema. But I was vindicated by Congress, Ms. Manu, when they started asking for evidence from him. Wala siyang maipakita to the point na umamin siyang gawa-gawa lang niya, for which the Congress detained him for 15 days because Congress feels na pinaglaruan lang niya ang Kongreso. Ano man po yung nangyari yun, nakaraan na po yun, I forgive the guy, and hopefully ho, natutunan na niya ang leksyon niya. For my part, Ms. Manu, I'm happy that I was vindicated by the government investigating agencies, by the Congress,
when they made an investigation on me personally and on the actions of my agency. Wala ko silang makita, not even a whiff of corruption. Okay. Ngayon, pasintabi po ulit, ang nagsuspindi sa inyo ay si President BBM. Ang nag-reinstate sa inyo at ngayon kayo'y LTFRB chairman ay si President BBM din. Ipaliwanag nyo nga ho sa amin, ano yung naging conversation ninyo kay Pangulo? Ba't siya parang tipong naliwanagan na hindi kayo sabit at dapat kayong ibalik sa LTFRB? Ano hong nasabi niya at tinanong naman sa inyo para maging malinaw lang po yung kwento kung paano kayo na-clear? For the record po, Miss Mado, hindi po kami nag-usap ng ating Pangulo doon sa aming kaso. Ang Mhm. kanyang dahilan lang po ng pag-lift ng suspension is yung dalawang affidavit noong nag-akusa sa akin na sinasabi niyang wala siyang basihan at ito ay bunsod lang ng galit niya sa akin. On top of that, pagkatapos ng congressional inquiry at talagang walang mailabas na datos yung nag-akusa sa akin, nakita po ng ating ehekutibo at ng ating Pangulo na talagang wala ngang mailabas na ebidensya. Siguro po, ayun na rin ang nagbunsod sa kanya para i-lift po yung ating suspension. Medyo kayo ho ba'y nagmakaawa daw sa kanya o mali din yung kwentong yon? Miss Malu, bakit po kayo magmamakaawa kung ang sanggahon ninyo isang katotohanan? Ang sa akin lang naman, ang sinabi ko sa kanya, sabihin mo yung totoo. Maraming salamat ho, Attorney Guadis. Thank you, sir.